guys! So, today is Thursday. Mag-expire na yung green card ko. Kasi itong aming first New Year together ni Austin sa aming bahay. A bulky or bedding na settings. Austin's home. Ito ang ating current situation right now at Texas DMV dahil balak na namin magpapalit ng driver's license. I was also wondering if you could send my insurance cards as well. So Austin's here and we're gonna be heading to DMV. I got taro, milk tea. Just sisig in the jungle. Oh yeah, they're on. Oh, and yeah. Guys, so today is Thursday na. Maghapon pala akong nag-laundry. So, up to now, meron pa akong last load na naman na yun. Tapos, nagtupi na din ako nilaban ko yung bedsheets namin. Tapos, itong ang last load ko is yung comforter namin. Tapos, naglaban na din ako ng aking mga damit. Nakapagtupi na din naman ako. At ngayon, ang ginagawa ko is itong aming yung sa green card ko, dahil mag-expire na yung green card ko sa February 2025. So, parang nakalagay sa USCIS na website, parang within 90 days, bago mag-expire, kailangan mo nang magpasa. So, ang earliest date na pwede ako magpasa ng mga requirements at saka ng mga fill upan is sa November. Ngayon, nagagawa na ako ng mga proof of relationship, yung mga pictures namin together. Ne-edit ko na siya. Medyo time-consuming din talaga. Super laking tulong din itong laptop namin. Dahil ngayon, nagagawa ko ng mag-transfer. I-airdrop ko na lang siya sa phone ko, papunta sa laptop. Before kasi, ang ginawa ko is, so mag-screenshot ako ng mga pictures sa phone ko para meron ding timestamp na nakalagay, tapos pagkatapos ko siyang ma-screenshot, i-email ko naman siya para ma-open ko siya sa laptop. So, ngayon is direktahan na, pwede na ako mag-send. So, hindi na madaming proseso ang aking ginagawa. Pero, medyo time-consuming pa din siya dahil nga nirarap text ko. Tapos, ako kasi, gusto ko mas maigi nang maglabis-labis yung mga proof kaysa magkulang, 'di ba? So, madami kaming pictures together ni Austin. Tapos, ang dami nga din naming napuntahan the past 2 years. Dahil, the past 2 years kasi kailangan mong magbigay sa kanila ng proof na parang genuine ba yung inyong relationship, ganun. So, yeah, yun yung ginagawa ko ngayon. At so far, nasa, pa lang ako, year 2022. So, meron pa akong year 2023 at 2024. Ginagawa ko na siya ngayon dahil lang baka mabisi na tayo the next few weeks, if ever man. So, gusto ko, hindi ako ma-rush pag ginagawa ko to. So, yeah, sinisimulan ko na ngayon. Yun ngayon ang ating mga ganap today. And si Austin is nasa sa work pa siya. Kailangan ko ulit magluto mamaya ng kanyang babaunin para bukas. So, bukas naman is Friday na, kaya konti lang yung aking kailangang lutuin. Tapos, yung uulamin namin mamaya is yung leftover namin kahapon. Dahil, nandito yung kapatid ni Austin, bumisita siya. At naya ni Austin kumain dun sa barbecue place. Ayun lang guys, ang ating quick update. At ayan. Dahil mag-expire na yung aking green card, hindi ko alam kung magkakaproblema ba ako noon pag if ever man na magka-work na ako. Kayo ba guys, nagka-problem ba kayo nung mag-expire na yung inyong green card? Anong ginawa nyo? Pero doon naman, based naman sa mga na-research ko is, parang within 30 days, yung iba nga mas mabilis pa bago nila nakakuha yung extension. So, hindi ko alam kung kailan ba ako makakakuha kagad ng extension para sa aking green card. Pero, yung mga pagpaprocess daw nung removal of condition, parang inaabot ng 1 year, 2 years. So, sana mabilisan lang ulit tayo katulad nung approval ko sa green card ko. Dahil yung green card ko parang less than 4 months na-approve kagad siya, tapos wala akong RFE. So, this time, I'm hoping, pero ewan ko, feeling ko magtatagal dahil nga palipat-lipat kami ng state this year at sana hindi magka-problema. So, magre-research na din ako
online kung paano ba mag-fill up ng form, tapos yung mga ginamit din nilang mga proof para i-submit din sa USCIS. So, if meron kayong idea guys, comment down below. It will really help out. Tapos na guys, ang ating comforter. Tingnan nga natin kung okay pa ba siya. So, ayan siya. Malaki to guys, kaya medyo nag-worry ako. Kala ko hindi kakayanin ng washer, pero kanaya naman siya. So, ilalagay ko na siya dito sa aming dryer. Nilagay ko pala siya sa bulky or bedding na settings. So, 1 hour and 40 minutes siya. So, okay na ating laundry. Mag-wait na lang tayo at ngayon pala guys is nasa year 2023 na ako. Nag-start pa lang ako. Tapos nagtitingin-tingin nga ako ng mga pictures na gusto kong ilagay dun sa aming filing sa green card. At tingnan nyo, namiss ko na naman ang mga pamangkin. So itong aming, pakita ko sa inyo. So ayan siya guys. 2 taon na kagad to. Tapos itong aming first New Year together ni Austin sa aming bahay. Napakabilis ng 2 taon. Bali, ganyan ang ginagawa ko guys. Nilalagyan ko siya ng caption. We went to Golden Gate Bridge, San Francisco. Tapos ito nung nagpunta kami sa Napa Valley. Tapos ito nung birthday ni Austin. First Thanksgiving ko din to sa California. Tapos ito naman, nung nag-baby shower yung friend namin. So, ayun. Kaya hindi din talaga ako mahilig mag-delete ng mga pictures at saka videos sa phone. Kaya palaging na-full. Itong phone ko parang 256 ang memory. Pero, paubos na. Parang 8 gig na lang ang ano. Dahil nga, ayoko magbura ng mga, ng mga pictures dahil memory siya. At, ayun, nag-pop up din pala na this time is nung 2022, nung pinahabilin sa amin yung aking pamangkin. Hi guys! So, Austin's home. At pagod siya, so ako na lang muna. But, ang kinakain niya ngayon is kaldereta na may rice. At ako is nag-e-edit pa din ako nung aming sa green card. Para naka-half na naman ata ako. Parang nasa July na ako ng 2023. So, 1 year pa. Hi guys! So, today is Friday na. Currently, nagtitingin ako nitong sa Texas DMV dahil balak na naming magpapalit ng driver's license. Pero yung nakikita ko sa website nila is parang kailangan atang i-register muna yung sasakyan. So, hindi pa namin alam. Kaya nag-ayos na din ako. Baka kailangan mag-picture na naman sa lisensya. So far, yun yung ginagawa ko. Si Austin is nung umaga, nandito lang siya, nagpe-paperwork siya, and then, nagpunta nga siya sa town dahil kailangan niyang bumili ng parang equipment para sa work niya. Pero parang 10 minutes away lang naman dito sa apartment namin. But ngayon is, wine-wait ko lang siya, tapos papakita ko nga sa kanya itong mga nare-research ko dahil nailabas ko na din yung mga green card ko, yung SSN if ever man, na hanapin nila doon. Tingnan natin if makakapagpapalit ba kami ng lisensya today. So yeah, ito ang ating... I was also wondering if you could send my insurance cards as well. So Austin's here and we're gonna be heading to DMV. Hopefully, maayos namin today. If ever man na hindi, di okay lang din. At least matatanong namin kung ano ba yung mga kailangan naming dalhin doon sa susunod. So, yeah. See you guys later. Bye-bye. Hi guys! So, live update. It's currently 5:27 p.m. At guess what? Wala kaming nakuha. So, hindi kami nakakuha ng aming driver's license dahil by appointment only lang pala siya. Tapos yung unang office, yung parang county office na napuntahan namin, kala namin dun din kukunin yung driver's license. But end up, ang dun lang pala is registration ng vehicle. So, kailangan pa namin mag-drive ng another 20 minutes
that we had to drive to the other DMV? Yeah. Yeah. So, pagdating naman namin dun sa isang DMV, parang mga 4:10 na yon. Ano pala, kailangan by appointment. So, nagpa-appointment na lang kami next Friday. So, ang ginawa namin ni Austin, dahil nasa kalagitnaan na din naman kami, nagpunta kami sa Filipino store next sa aming city. So, hindi siya sa pinaka-city namin. Next city siya, parang 35 minutes away sa amin. So, nagpunta kami doon at I got taro milk tea. Is that milk tea? Mine's empty. And Austin's empty. So, he got Thai tea. Thai tea. Tapos, umorder na din pala kami dahil meron sila doon parang restaurant. Kala namin, pwedeng mag-order lang. Yun pala is kailangan advance kang magpe-place ng order. So, dahil nandun na naman na din kami, tapos nga miss na naming magsisig dahil ang ginagawa kong sisig guys, yung mga ano lang, yung madali ang sisig lang, yung tinda nila, yung parang authentic sisig. So, nag-order kami ng half tray noon, parang $30 ata yun, and then half tray din ng favorite ni Austin na lechong kawali. What else did we got? Just sisig and lechon. Oh yeah, turon. Oh, and yeah, we got turon. 12 pieces ng turon na hindi na namin natanong kung magkano ba yun, but we'll see. Pag masarap siya, doon na lang kami lagi o-order. Merong mga occasion or something. But yeah, currently we are 15 minutes away sa aming apartment. Dapat kakain kami sa labas. Dapat nga doon kami sa Filipino na kakain, kaso hindi nga daw sila per tray yung kanilang pinagbibili. But sabi ko sa kanya, meron naman kaming rice, tapos meron pa nga din kaming kaldereta sa bahay. So sabi ko, doon na lang kami kumain dahil nakapag milk tea na naman. Tapos pala guys, meron akong nakilala na Filipina na nandoon sa Filipino store. Sabi niya, so nakachikahan ko siya dahil siya yung nag-check out sa amin. Sabi niya, meron daw Filipina na parang meron silang business sa oil and gas din. Silang mag-asawa at naghahanap daw ng pwedeng mag-work sa kanya. Ang problema, parang 35 minutes away to. Tapos, dadaan nga din ng highway. Diba, hindi pa ako masyado comfortable. Pero, binigay ko na din yung number ko at yung pangalan ko na just in case man, para matanong ko din kung ano ba yung position, kung office work ba siya or something. So, yeah, hopefully that works out. If hindi, madami naman akong applied na malapit dun sa aming apartment. So yeah, see you guys later. Bye-bye! Hi guys! So, 7:30 PM na pala at kakauwi lang namin. So, ito yung mga napamili namin sa Filipino store. Gawa tayo ng haul. Konti lang naman to. So, bumili ako nitong tawag dito, coconut milk. Hindi ko sure kung masarap ba tong brand na to. Pero if ever man na meron kayong alam na brand na mabibili lang sa Walmart na masarap, please comment down below. Dahil hindi ko din alam kung ano ba yung masarap na brand. Palaging ang nabibili ko is iba-iba sila. Minsan masarap, minsan hindi. So, ayan. Dahil nakakita ko nung sabi ko kay Austin, tatry ko. Dahil na-miss din ni Austin magtosino, so bumili kami ng Mamasitas. And then, bumili din kami ng pillows dahil hindi na din kami masyado nag-snack dito sa bahay. At last, ito favorite ni Austin. Hindi ko gusto ang lasa nito, pero ayan, wasabi flavored peas. Pag binibigyan ako nito ni Austin, yung walang coat ng wasabi dahil masarap yung pinaka-green peas niya. Pero hindi ko gusto yung lasa ng wasabi. I think that's it for today's video. Thank you so much for watching. See you on our next one. Bye-bye!